Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara. Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May tomboy ka pa. Tangina! Sara, tangina mo! Tangina mo. Tangina mo. Didilis na ito na walang na mga kriminal, walang ibang Ah. alam kundi Kriminal, DDS po ang sinisisi po nila mga babayan, ha? DDS, wala nang iba. Tatay Digong pa rin, mga DDS. So, ibig sabihin, alam mga DDS at mga Duterte, milyon po yung sir, milyon po yung mga DDS na sumusuporta sa Duterte. So, ang dami yan. Nang bibintang ka na kaagad. So, tuloy natin ito mga babayan. ganyan gumawa ng masama sa kanilang kapwa. Anyway, may karma naman yan. Sigurado ako. Babalik sa kanila yan. Okay? Babalik Okay. yan sa mga may pasimuno ng lahat yan, ng yan lalo kay Inday Sayad. Okay? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Didilis na ito na walang na mga kriminal, walang ibang Ah. alam kundi Kriminal, DDS po ang sinisisi po nila mga babayan, ha? DDS, wala nang iba. Tatay Digong pa rin, mga DDS. So, ibig sabihin, alam mga DDS at mga Duterte, milyon po yung sir, milyon po yung mga DDS na sumusuporta sa Duterte. So, ang dami yan. Nang bibintang ka na kaagad. So, tuloy natin ito mga babayan. ganyan gumawa ng masama sa kanilang kapwa. Anyway, may karma naman yan. Sigurado ako. Babalik sa kanila yan. Okay? Babalik Okay. yan sa mga may pasimuno ng lahat yan, ng yan lalo kay Inday Sayad. Okay? So, yun lang po. Inday Sayad po kaagad ang kanyang binanggit mga babayan. Si Inday Sara po. Nag-iisip ba talaga itong tanso na to? Patay na nga yung kasamahan mo. Si BP Sara pa rin ang iniisip mo. So mamaya, ipaparinig ko sa inyo mga babayan, ang isa sa boss namin na si Boss Banat Bay po. Mamaya muna natin yon. So, nakita nyo mga babayan na si BP Sara pa rin, mga DDS pa rin, ang sinisisi nila sa pagkamatay ni Mayma Alicia. O, tuloy natin. At sa mga bobong didilis na Oh, aray ko. mga wala talaga kayong mga kwenta, wala kayong bayag, puro ganyan lang ang kaya nyo. Diba? Andali, wala daw tayong bayag. Boy Sardinas, wala ka daw bayag. Aray ko, DDS. DDLS. Ba't kaya pagka may mga namamatay o may ganyan, DDS ang may kasalanan, Duterte? Ha? O mamaya, papakita ko rin sa inyo yung trending na sinaksak mga babayan na inagawan ng motor, ha? Tanso pa rin, ipapakita ko sa inyo, ha? At may palusot po sa dyan. O tuloy mo natin, panoorin mo natin ito mga babayan. Diretso na lang panoorin. So yun lang po. At again, nakikiramay tayo sa pamilya ni Mima Alicia. Yun lang po, bye. Yun lang? Yun lang? Nakiramay ka lang, sinisi mo lang ang Duterte. Sinisi niya lang guys yung Duterte, ha? Ayos ka na boss. Sinisi mo na ang mga DDS. Siya po mga babayan ay pinaslang po sa Caloocan ayon sa kanya kagabi kasi bago pa lang to, breaking news po ito. So headshot po kaagad, no? Ang bumawi po sa buhay ni Mima Alicia. Nung bago po tayo na nag-DDS, bago pa lang tayo noon, isa po yan sa binabanatan ko kasi grabe po yan makalait, grabing pagmumurahin si BP Sara, no? Pero tayo po si Boy Sardinas, baka hindi naman, kung makikita niyo po, hindi po ako ganun magmura sa mga ganyan, no? Talaga sila, talaga on the spot, ganun po ang mga tanso vlogger. Ewan ko, yung mga ibang mga DDS, talagang direct to the point din. Pero alam niyo naman, syempre, tayo nagre-reaction lang, tamang banat lang. Ganun po dapat. Kasi syempre, minsan may mga galit sa iyo, ganyan. Hindi natin alam kung sino nagalit kay Mima Alicia. Mamaya, himayin po natin mga babayan kung si BP Sara po ba ay may kinalaman pa sa ganitong krimen, ha. Nagbibintang na po sila kaagad mga babayan. Itong mga tanso na to, nagbibintang na sa Duterte. No? At mga bobo daw kaming mga DDS. Ito pa siya. Ito pa mga babayan. Okay? Ito. Saan na ba yun? Ito, mukhang inato ni
Mukhang nanay ito ni Mima Alicia, guys. Tingnan natin, ha. 3 hours ago. Sabi niya, putang ina, nakakagalit. Ay, ito. Post yan, ha. Tingnan natin kung sino to. Oh, putang ina, nakakagalit. Ginawa ko ang lahat para proteksyonan ninyo kayo sa gobyerno ng mga vloggers. Okay? Anak, naanakan ko yung pinatay. Asawa to, guys. Asawa to. Oh, so asawa po ito, mga babayan, ha. Asawa ito ni Mima Alicia. So naanakan daw niya si Mima Alicia. Okay? John Vic Remulla, gumalaw ka, Bongbong Marcos. Mr. President, kailan pa kayo gagalaw? To all the vloggers, mag-ingat kayo. Hindi nila kayo titigilan. Lalo na ngayon na nagsanay puwersa na ang Sara Army at INC. Okay? So, ang pinapasalingan nyo rito, guys, nagsanay puwersa na daw ang Iglesia ni Cristo, ang Army at si BP Sara. So, sanay puwersa, mga babayan. So, yun, may patama, asawa ito ni Mima Alicia kasi sabi niya, naanakan ko si Mima Alicia. Gusto nyo ng laban? Okay. So, ito na. Bakit niya? Gusto nyo ng laban? Okay. Sabi niya. Ayun, gusto nyo ng laban? Okay. Sabi niya. Ang lamya ng gobyerno, wala kaming aasahan sa inyo. Aray ko. So ibig sabihin nito, sa pagiging tanso ni Mima Alicia, ay pinabayaan din siya ni Bongbong Marcos o sino pa man. Kasi ito, mga babayan, sabi lang ayon to sa mga Banateros brothers, is ito ay mga tumanggap po ng bayad, no, na ipagtanggol o tirahin si BP Sara. So ito yung nire-reaction natin dati, ha. So sila po yung may mga ebidensya niyan. So na-reaction na po natin ito, matagal na po, mga babayan. Tumay anak, Mima Alicia, pangako, bibigyan ko ng hustisya ang inyong pagkamatay. Ang iyong pagkamatay, pangako ko yan, anak. Ba't anak na naman? Anakan ko yung pinatay. Anak-anakan pala, sorry. Anak-anakan. Sorry. Anak-anakan. So wala tong nanay? O ano? Anak-anakan pala. Sorry guys, anak-anakan pala to. So ito, ha. So babawi ito. So ibig sabihin ito, tumay anak Mima Alicia, pangako bibigyan ko ng hustisya ang inyong pagkamatay. Pangako yan, anak. Mr. President, kailan pa kayo gagalaw? Alam mo ba kung gaano katapang ka pinagtanggol ng isang babaeng vlogger na walang awang pinatay? Alam mo ba, Mr. President? So galit na rin ito. Itong anak-anak, yung nanay-nanayan, o tatay-tatayan ni Mima Alicia. So gusto daw ng laban, so nagbabanta na siya. So baka may makitang DDS to, mga ka-DDS, no? Mag-iingat kayo sa lansangan kasi baka maghanap to ng damay. Okay? So mag-ingat ang mga DDS dyan sa mga rally o whatever. Kasi alam niyo naman, medyo gusto niyo ng laban, sabi niya. Okay. So ingat po tayo, mga ka-DDS dyan, at baka mangdamay na to. Okay. So sinisisi niya, mga kababayan, si Bongbong Marcos, no, galaw-galaw daw. At ito po kasi si Mima Alicia, mga kababayan, ay talagang grabe po ito na banatan ang Duterte. Okay, kung murahin niya si Senator Marcoleta at sino po man, napakatapang po talaga nito. Makikipagbalagbagan po ito sa YouTube at talaga namang hindi mo makakain po yung kanyang mga sinasabi. Okay? So, ganun po siya, katapang po sa social media. Ganun. Pero binabakbakan ko rin ito dati, medyo matagal na. So, siyempre, re-reactionan po natin yung kanyang pagkamatay sapagkat sinisisi niya po ang mga DDS. Okay, kita niyo na po sa unang video, sinisi niya na po ang mga Duterte at mga DDS vlogger, whatever, DDS, okay? At nagsabi pa dito, nagsanib puwersa ng ICC at Army at kampo ni BP Sara. O, di ba? So, yun, mag-ingat po tayo diyan kasi nagbabanta na siya. So, ito pa, isang tanso vlogger na kasamahan ni Mima Alicia, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. O, ito, guys. Pasok. Wait. Oo, kagabi. Oh. Yung ating kapatid na si Mima,
ay pinatay po kagabi. Kagabi Marami yan. pong nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Ayon sa polis na nakausap ni Jen, Ay, Ma'am dahil Serena. tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot polis, yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Lamima dyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinagtag po ng bala mga kababayan. Putang ina, tinagtag ng bala. Pinamit sa ulo, gano'n mga kababayan. Talagang papatayin si Mima. Hindi mo natin alam kung ano atraso niya. Yun, mga kababayan. Hanggang doon lang, Tigyo, maraming salamat sa inyo. Yung ating Ayan, kapatid. iyakan na. So, nag-iiyakan na sila guys. Talaga namang nakakalungkot, no? So, syempre, ang akala nila na syempre, binabanatan nila ang Duterte, babawian sila. No? Babawian sila. So, pinasok po mga babayan ang bahay na inuupahan ni Mima Alicia. So, siya lang talaga yung nung ginurgor. So, ibig sabihin niyan, siya lang po ang may kasalanan. At yung killer, siya lang talaga yung target. So tinadtad po, ayon po dito sa kasamahan niya na Tanso Vlogger, no? Kadtad ng bala po si Mima Alicia. Talagang hindi po talaga bubuhayin. Mamaya papakita ko sa inyo mga babayan kung paano bumanat si Mima Alicia. So yan, condolence pa rin at ganun talaga ang life. Talagang masakit yan. So ito, pakinggan naman natin itong si Boss Banat Bay. Okay? Boss Banat Bay, pasok! Boss Banat Bay? Boss Banat Bay, nawala ka na. Pasok, Boss Banat Bay. Boss Banat Bay, ba't ibang lumalabas? Boss Banat? Boss Banat? Wala ka na. Boss Banat Bay. Banat Bay. Nah, ba't iba lumalabas? Boss Banat Bay? No, iba ang lumalabas. Teka, hanapin ko na lang ha. Boss Banat Bay. Ba't ba nawala na? Banat Bay. Banat Bay. Bakit ko naman nasabing malamang sa malamang makalaya na si Pangulong Duterte? Tila merong isang tarantadong kupal na Subscribe nyo po si Boss Banat Bay. Grabe yan. yung nangyayari, pinapatkirit ng isang babae ngayon ng mga rider. Inuhold, wait lang. baing kulang. Nawala na yun, boss, Isa sa mga pinakamalaking dahilan, ako, bilib ako dito kay Senator. Maliwanag po sa maliwanag. Talagang tila merong isang tarantadong Narinig nyo ha? Ganyan po yan sila. Tila may tarantado. Ba't ayaw mag-play nito, boss? No. Boss, ba't ayaw mag-play nito? Ayaw mag-play. Kasi sabi dito ni Boss Banat Bay, guys. Bakit nga daw ba pag-aaksayahan pa ni Vice President itong si Mima Alicia? At saka ini-impeach siya. Tandaan nyo mga Tanso Vlogger Ini-impeach si BP Sara. Pagtutuunan pa kaya niya ng pansin si Mima Alicia? Okay? Pagtutuunan pa ba? Okay? Ba't Duterte pa agad yung nyo? Sino ba yan? Pag-aaksayahan pa ng panahon yan. Napakadit lang din na vlogger yan. Pinababayaan nga kayong pinagmumura nyo siya Saka, yun ang sabi niya po dito, ayaw mag-play Sabi ni Boss Banat Bay, sino ba itong si Mima Alicia na kailangang pag-aksayahan pa ng panahon ni BP Sara? So, yun, napakaganda sagot. Sino nga ba? Baka naman merong nagawang kasalanan itong si Mima Alicia. Na ang pinagtuunan lang mga babayan, ang Duterte at mga DDS. Di ba? Napaka-logic, mga boss. Kayo, mahilig kayo magbintang. Meron ba kayong katibayan? Baka balikan kayo ni BP Sara niyan na siya pa ang pinagbibintangan nyo sa pagkawala ni Mima Alicia nyo. Okay? Huwag mo na kayo magbintang. Wala nga kayong ebidensya Di ba? Ayan, ayaw mag-play. Ito na tayo dito. Ito, isa pang kasamahan niya to. Ito, wait lang. Okay, dito na po tayo sa trending uli. Pakita na po. Papakita ko sa inyo kung paano po magbalita ang mga Tanso Vlogger. Okay? At ito, kasamahan ko po rin to dati nila Tol J.
Sabi ni Tol J, mga bayaran daw to. Saka nagkaroon to dito ng leak na talagang nagkakabayaran po sa mga tanso vlogger. Sila po nagsabi noon kasi tayo nagre-reaction lang. Pero tinan nyo mga babayan, yung nag-trending na riding na yung nagsakay sa motor, yung joyride, di ba? Pagkababa, abay hindi na lang natutukan para makuha niya yung motor, talagang on the spot po, pinatay niya, nakatakbo pa, na may 2 anak. Okay? Sino kaya sisisihin ng tanso na to? O, di ba? Sa totoo ngayon mga babayan, di ba napakagulo? Ngayon sasabi ni Auntie Claire na mas tahimik sa panahon ngayon kaysa kay Tatay Digong. Kasi noon dati guys, magulo kasi tinutugis po yung mga tarantado. Okay? Ngayon, magulo kasi nagahari po ang mga bangag. Okay? So ito, pakinggan nyo naman yung reaction nitong tanso vlogger. Dati ng mga trending na topic. Ito po Ayan. Sobrang nalulungkot ako at sabi po ni Jean Trinidad. Sobrang nalulungkot ako sa nangyayari sa bansa natin. Kaliwat kanan, puro trahedya, patayan. Wait. Oh, ngayon, ikaw na nabasa mo na yan di nahahalata mo rin at kaliwat kanan yung gulo. Ano sabi ni Auntie Claire mo, mas tahimik daw ngayon sa panahon ng kay Bongbong Marcos. Pagtanggol mo, si Bongbong Marcos kasi tanso ka, bayaran ka. Nay. Yung mga tao, wala naman dapat kinalaman. Shoutout po. Yung mga taong lumalaban ng patas para sa pamilya. Nakakaawa tong rider na to. Maliit pa yung anak niya. Byudo pa siya. Gusto lang naman niyang kumita ng pera. Condolence sa naulila. Ayan po. Ito po yung ayan po si Sir. Yung ano mo mga kababayan. Ganito po yan ang problema kasi Tanggol po si Auntie Claire. Ano problema? Ano mang pangyayari, Ito na, lulusot na yan siya. administrasyon, Yan. saan man tayo, mga bayan, hindi natin maiiwasan ng mga ganyang bagay. May mga tao talagang pinanganak na masama. Alam mo yun? May mga tao pong pinanganak na masama na wala pong pinipili. Na wala pong pinipili kundi magasik ng lagim. May mga tao, katulad ni Digong, pinanganak na demonyo na yan. Walang ginawa kundi pumatay. Ang pagpapay sa kanya ay Tarantado ka talaga, tanso vlogger ka. Diyan mo sinama na kaagad si Tatay Digong. So ibig sabihin yan, sinisisi niya pa rin po mga babayan si Tatay Digong o ang Duterte. Kasi ang mga killer po mga babayan ay Duterte. Okay? Tarantado ka, pwede ka bang murahin? Ang pinatay dyan yung biktima So ibig sabihin yan, si kay Tatay Digong or DDS yung pumapatay na yan, ang pinapatay nga nung panahon ngayon dati is yung mga bangag, yung mga ganyan. Ngayon sinisi mo pa rin. Aray ko. Tingnan niyo mga babayan Kaya itong mga tanso na to, mga babayan, sila Mima Alicia, ganyan po yung ginagawa hindi natin alam, baka may nakaalitan yan. Di ba? Ang mga DDS po, hindi po yan mga killer. Hindi yan mapatay. Hindi yan, saka wala naman tayong ebidensya kung sino talaga pumatay diyan, bet nang bibintang sila. Saka hindi pag-aaksayahan ng Iglesia ni Cristo yan si Mima Alicia at hindi pag-aaksayahan niya ng Duterte sa panahon ngayon na ginigipit si Inday Sara, si BP Sara. Uunahan niyo pa ba si Mima Alicia? Diyan sa Caloocan maraming bangag diyan. Maraming bangag diyan. Maraming mga malay mo baka si Mima Alicia baka nakikikunig sa kung saan na mga illegal na mga gawain, kaya po naging ganyan po yung kanyang naging resulta sa kanyang buhay. Okay? Basta kanyang mga DDS, magbugbugan tayo sa social media, pero walang sakitan. Nakita niyo bang nanakit yung mga DDS diyan sa rally? Di ba? Ang mga tanso nga, yan kayo nagpo-provoke ng mga away dyan, nabatuhan Di ba? Dati nga parang nagbabayad pa nga sila dyan para guluhin ang DDS, pagbabatuhin. Nakita yun sila, yung mga DDS na nandyan, sila Kuya Frank, di ba? Ayaw nila ng gulo. Tapos sasabihin nyo, mga DDS yan ang nag-uumpisa ng gulo. Kasi hindi kayo nagre-report, hindi kayo nagbabalita ng tama. Yun lang yun.
sumasabay kayo sa live stream media na mga fake news at may mga bias. Ganun lang yun eh. Kita nyo mga babayan Ha? Halip na sabihin niya kay PBBM, PBBM, at tawag dito, ano ba itong nangyayari? Bakit fake news si Auntie Claire? Nagpapakalat ng matahimik ang Pilipinas. Pero bakit may mga ganito, nagkakasunod-sunod yung mga krimen, agaw motor, pasukin, may nagpapanggap ng mga pulis, di ba? Hold up dito, agaw dito. Bakit ngayon, hindi mo sabihin kay Auntie Claire na peke siya? Tapos itong isang balita na nag-trending na sabihin mo, Duterte pa rin? Kaya itong mga tanso na to kaya kinakarma kayo Sabihin nyo mga kinakarma, yung mga DDS, kayo ang kinakarma. O baka sumasama kayo sa mga illegal na mga gawain. Kaya nangyayari sa inyo yan. Boy, tuloy. Para ka lang namimitas ng prutas. Okay? Alam nyo, ang ganitong bagay, hindi po natin to kailangan isisi. Kanina. Isisi sa Pangulo. Boom! Tarantado ko talaga. Tinan nyo guys huwag nyo isisi kay Bongbong Marcos sa presidente. Pero kanina, sinisi niya ang Duterte. Kita mo ang katarantaduhan ng mga kupal na to. Di ba? Kaya siguro ang dami niyong kaaway, kaya kayo takot sa labas Di ba? Kaya kayo takot sa labas kasi ganyan ang mga ginagawa nyo. Biruin mo. Wala na si Tatay Digong, nakakulong na sa dahig, si Tatay Digong pa rin o Duterte pa rin, sinisisi mo. My goodness. Tapos pinagtanggol mo si Bongbong Marcos. Di ba mga babayan? Yun ang talagang bias talaga tong vlogger na to. Tuloy pa natin. Mahaba pa pala Okay? Okay? Kasi yung mga bagay na ganito, nangyari rin to sa mga nakaraan. Hindi na kay Digong. Sa mga nakaraan pa. Tarantado. Tignan nyo guys pansinin nyo yung sinabi niya. Nilaktawan niya si Tatay Digong. Okay? Kita mo ang kaloko ng vlogger na to, Nilaktawan niya si Tatay Digong. Nakaraan pa. Dahil nga, kahit siya mismo, pinupuri niya si Tatay Digong dati. Dahil ang mga tarantadong mga bangag na yan, yung mga mamamatay tao na yan, hindi makapenetrate noong si Tatay Digong nakaupo. At ang mga OFW sa ibang bansa, mga kababayan, ay nakakatulog ng mahimbing kasi ang kanilang mga anak, asawa nila nandito sa Pilipinas, ay naiisip nila safe. Safe talaga, safe. Okay? Natatandaan nyo ba guys? Noong si Tatay Digong, hanggang sa siya ay bumaba sa termino, 7 plus, di ba? Plus 70, plus 85, plus 90, o 75 plus. Di ba? Puro plus. Ngayon si Marcos, puro negative. My goodness, matatapos na yung kanyang termino, negative pa rin. Pinatanggol nyo pa rin si Bongbong Marcos. My goodness. Ngayon, sa nangyayari sa impeachment ngayon, alam nyo, maraming nagsasabi ng mga babae natin, inuuna nyo pa yung impeachment. Ang palibot ng Pilipinas, napakadami ng gumagala ng mga bangag na anytime pwede silang umatake sa isang pamilya. Ayun nga, umatake. Okay? Pinuntahan nga ni Senator Robin Padilla yung sinaksak na yan, yung trending na yan na sinaksak ng isang bangag Di ba? Nahuli yung mga babayan, yung sumaksak. Kung kay Tatay Digong yan, wala na yan. Ginurgur na talaga yan. Di ba? Hindi na binubuhay yan. Sabi ng Tatay Digong, di ba? Mas maganda pang papakainin pa ng Pilipinas yan. Sabi ng Tatay Digong, di ba? Papakainin ko pa yan. Sabi ng Tatay Digong, papatayin ko na yan. Di ba? Alam niyo yung gano'ng mga salita. Isang salita na ikanakatakot ng mga tarantado. Guys, Hindi man ginagawa ng Tatay Digong yun. Kasi marami naman talagang nahuli na hindi naman talaga ginurgur ng panahon Tatay Digong. Talagang maraming nakakulong talaga, nagsisukuan nga Ngayon guys, meron ba kayong sa panahon ni Bongbong Marcos, nakakita po ba kayo na automatic na sumuko, di ba? Mas lalo silang dumami. Alright. Di ba? Mas lalo silang dumami ngayon.
Oh, walang sumusuko ngayon. Nagtatago sila at lalo po silang dumarami ng dumarami. Okay? Kaya hindi po safe ngayon. Ingatan nyo po yung mga pamilya nyo, yung mga pinto nyo, yung mga anak nyo. Dapat wala na sa labas paggabi kasi meron ding mga nangunguha ng bata. Aray ko, yung mga motor nyo na sa inyo, safety na, huwag kayong pakampante kasi gumagamit din po sila ng van para isakay ang inyong mga motor. Okay? Pag riders kayo, huwag kayong magsakay ng medyo alanganin na lalaki. Okay? Kaptapan nyo muna. Or huwag nyo nang isakay ang mga lalaki na yan. Maliban lang kay Boy Sardinas. Di ba? Huwag na kayong sasakay ng lalaki kasi hindi na safe ang Pilipinas ngayon. Okay? Hindi na safe. Hindi na safe. Wala na, Bongbong Marcos. Mas maganda, bumaba ka na lang. Ngayon, nagpunta sila sa Singapore, di ba? Wala kasing doon, walang rally mga babayan. Bawal ang rally doon. Kung saan, doon sila nagpunta, nila Antikler. Kasi doon, walang rally. Aray ko, Antikler, nakakaya ka na. Dapat magpunta kayo sa bansa na may rally. Tingnan natin kung talagang may nagmamahal pa sa inyo. Girl, di ba? May nagmamahal pa ba sa inyo? Wala. Pagbabaan nyo pa lang ng aeroplano, sinasalubog na kayo ng mga rally. Nasabi, bumaba na kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kapal ng mukha nyo. At ang pinipilit nyo talaga, iba-iba yung mga iimbestigahin nyo, yung flood control, ayaw talagang isingit. Yung 18 Marines, naghihintay lang ng isang tawag nyo. Wala. Ayaw nyo talagang isingit, mga babayan. Kasi huling-huli na po natin sila na ang mastermind, nandyan lang siya sa loob. Napilit, pinoprotektahan ng mga tarantado. Di ba? Yun. Oh, huwag natin tapusin tong sira-ulong vlogger na to. Huwag natin tapusin yan. Kita niya, di ba? Pinotektahan pa rin niya si Bongbong Marcos. Sinisi pa rin sa panahon na yung pagkamatay ng rider, si Tatay Digong pa rin, ang Duterte. Ang lupit. Malupit. Ang lupit mo, boy. Di ba? O, panoorin mo natin to, guys. Itong si Mima Alicia. Mima. Ito, ganito siyang bumanat, guys. Okay, ito yung huling banat niya, guys. So, 16 hours. So, 16 hours ago, ito yung banat niya, mga kababayan. Ha? Hindi, ito muna. Yung 1 day. Buhay pa siya talaga nito kasi itong 15 hours na to, ay 16 hours na to, is kaka-upload niya pa lang siguro kasi kagabi pa lang siya namatay. Ito, kung paano niya banatan si Senator Marcoleta. Let's go. Nag-get together na pala yung tatlo. May reunion na pala. Diba? Diba? Yung yung kanta ng mga magkakaibigan. Diba? That's what friends are for. Diba? Yan, siya po yan. Buhay na buhay pa siya yan. Nagkita rin ng ating landas. Wala ibang akong hinihiling kundi ikaw. Meron siyang kaya ito, ginagaya niya si Senator Marcoleta. Tulungan nga lang, oo. Hindi na daw kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta. Hindi na kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta, mga minamahal. Reunited and we feel good. Kalahatan ni Marcoleta yung sakit niya biglang tawag dito, biglang tataas yung talagang feeling niya, ikamamatay niya. Marcoleta, matagal mamatay ang mahabang damo. Tingnan mo si Digong, di ba? Alive and kicking. Di ba mga minamahal? Matagal mamatay ang masamang damo. Oo, matagal mamatay ang masamang damo. Kaya Senator Dante Marcoleta, kung iniisip mo, napatagal na sakit mo, papagalingin ka talaga para panagutin yung mga kasalanan mo. Diba? Joel should be with me. Dapat kasama si Joel. Baka malapit na, mga minamahal, na sumama itong si Senator Joel Villanueva. Kahit pa sabihin na natin. Kaso, sorry. Baka malapit na. So, ikaw yung mas lumapit. Hindi ba? Bata pa to, guys. Bata pa. Ang sinisi niya, Duterte. Okay? Hindi na alam kung ano ang motibo ng pumaslang kay Mima Alicia. Okay?
Diyan po kasi sa bandang Caloocan guys, isa rin yan sa maraming mga drug addictos, benedictos, okay? Isa rin yan parang sa survey yan na marami dyan gumagamit. Okay? Depende kasi lalabas pa ng ano yan ng balita kung dahil ba sa drugs or pagnanakaw, kung ninakawan ba talaga sila o ano. Depende po yan kasi breaking news pa lang to. So ito pong nakikita nyo, ganito po siya bumanat mga babayan. Magaling po talaga siya mangasar. Kung talagang mumurahin ka, ganyan, di ba? At hindi po natin ginagaya yan guys. Sa akin, si Boss Ernest, hindi ko ginagaya yung isang politiko o si Bongbong Marcos, yan. Pag ako man nagmura, wala akong pinapangalanan. Pero yan, itong mga tanso vlogger, talagang ida-direct to the point ka. Pero ang Duterte guys, hindi po ito pag-aaksayahan ng panahon. At ang mga totoong DDS, mga vloggers, ay hindi naman ito pag-aaksayahan ng panahon. Kami mga vlogger lang kami. Dito tayo magtirahan sa ano, pero yung ganyan, kaso, lahat mga DDS, dinamay. So baka ibang DDS yung mga ano na, baka yung sinasabi niya, yung mga DDS na mga killer. Kaso, nagbibintang sila. Bawal yan. Di ba? At wala naman daw, at wala silang ibang sisisihin, kundi ang Duterte pa rin. Duterte pa rin. Tinan mo nga, sa nangyayari sa gulo ngayon, Duterte pa rin mga kababayan, di ba? Sinisisi pa rin nila. O, di ba? Ngayon, ang panahon ngayon, mababayan, ulitin ko sa panahon ngayon, ang nagahari po ay mga demonyo. Kaya mag-ingat po kayo sa mga labasan. Yung ano ko nga, na-hold up nga sa Manila Dami mga tarantado Di ba? Dati, nung Pantaridigong, yung mga demonyo, sila yung hinahabol, sila yung nagwawala at mismong sumusuko sila mga babayan. Ngayon, itong mga kawatan, pati yung nasa Senado na, naging buhaya na. Okay? Sabi siguro sa Senado, kayo lang ba ang marunong magnakaw o marunong mang-hold up o mano? Sila, yun, sa Senado, mas malala. So, mas dumami. Nainggit yung mga tarantado Di ba, mga kababayan? Yun. Panoorin pa nito, tinan nyo. Ganito niya banatan si Senator Marcoleta. Lagi niya po itong binabanatan. Pinipintasan si Senator Marcoleta, mga Iglesia ni Cristo, sasabihin ng kulto. Di ba? Ang mga iglesia, baka sasabihin naman ito, sa banat siya ng banat kay Senator Marcoleta, baka iglesia na naman na nagpapatay sa kanya. Sasabihin na naman ito ng mga tanso. Nako. Hindi gagawin ng iglesia yan. Ipapanalangin ka pa ng mga iglesia ni Cristo na bahala na ang Diyos sa mga ginagawa mo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, sanay po yan na sila po ay tawag dito, apihin, sabihan ng masasama. Sabihan ka ng impokrito, wala ganyan kulto, hindi ka aawayin ng Iglesia ni Cristo. Ipapanalangin ka pa nila at sasabihin nila, bahala na ang Diyos sa'yo. Ang Diyos Ama ang bahala na sa mga taong umuusig sa mga Iglesia ni Cristo. Ganun yan. Pero sila, iba utak niya. Sasabihin naman, mga Iglesia ni Cristo ang nagpapatay kay Mimi Alicia, sasabihin naman mga tanso. Di ba? O, tuloy pa natin. Nasa tawag dito, Gatchalian Block. Ang mali ay mali. Kahit nga din itong si Quezon, ang mali ay mali. Di ba, mga minamahal? Ngayon, ito, nahulyo na si Marcoleta. Ngayon, mga minamahal, ito, panoodin natin. Last. But not the least. Ito nga pong ating topic. Tungkol nga po dito sa Tumama na naman sa kanya yung salita niya. Last breath. Yan. Sayang, maraming malulungkot kasi ito si Mima Alicia, grabe itong bumakbak to mga babayan. Dating Duterte to nung mga nabayaran umano, talagang bumanat na sila. Ang balita, maliit na natin yung kinikita nila dito mga bayad-bayad na ganyan. Yun umano kasi yan yung mga balita dati na nire-reaction na natin kasi meron silang matindi yung mga salitaan nila yan dati. Yung mga banateros, Tol J, yung mga nilalabas sila ng mga ng mga ebidensya. Yun din. Di ba? Kita nyo? Konti na lang. Tensang umano'y pagbabanta. Pagbabanta. Na napanood ng buong mundo na ginawa ni Sara Duterte. Alam nyo, yung tangina mo, Robin, nanggigigil na naman. Tangina ka, Robin, nanggigigil. Tignan nyo guys. Ganyan siya. Direct to the point. Tangina mo, Robin. Tangina mo. Di ba? Ganyan yung mga yan. Si Boy Sardinas, hindi niya gagawin yan.
Maaring sila pa ang murahin ko, pero yung mga politiko, hindi natin mumurahin yan. Reaction natin, yung mga ginagawa nila, pwede nga magmura na walang pinipinpoint, pero siya tagat. Yan, ganyan talaga gawain nila. Pero sabihin nila, ang Duterte, yung mga DDS, sila ba yung mahilig magmura? Pero talaga, mahilig din magmura ang mga Banateros Brothers. Oo. Pero may laman at talagang may katotohanan. Tignan nyo, isa pa. Tignan nyo. Pasko to sa ebidensyang umano'y pagbabanta Ah, na napanood ng buong mundo na ginawa ni Sara Duterte. Alam niyo, yung tangina mo, Robin, nanggigigil na naman. Tangina ka, Robin, nanggigigil. Yung Pasko to sa yung neck brace na to, oo. Diba? Tanggalin muna natin yan, yung Gloria Macapagal Arroyo syndrome. Diba? Tanggalin muna natin yan. Yung Gloria Macapagal syndrome na yan. Nanggigigil ako sa inyo. Ganito ang punto kasi dito, hindi na natin kailangan hanapin sino ba yung killers. Hindi na natin kailangan i-background check sino ba yung mga wala na. Hindi mo na masasabi kung sino yung killers. O, diba? Itong vlog niya to mga babayan, pumupunta na rin sa kanya eh. So, wala na siyang life. So, yung pagpapatuloy sa mga ganitong mga vlog niya, hindi na rin niya kayang maituro kung sino ang gumurgor sa kanya. 'Di ba? Aray ko. Sino ngayon ang kinakarma? 'Di ba? binigyan mo, pinagsabihan mo, sino ba yung mga taong hinired mo, na kung sakaling, di ba, ipapapatay ka, papatayin mo din sila, yung conditional threat mo. Hindi na namin kailangan alamin yan kasi ibang circumstances na yun, ibang dimension na yun ang mundo ng kaso. Ang ginawa mo, grave threat. Threat is a threat. At napapanood yun ng buong mundo, buong bansa. Sige nga, panoodin na mga minaman, panoodin natin. Ano yung mga banat ninyo, yung mga bara ninyo, baliko. Oo. Yes, Rosalie. Monica, pinundin na ng isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel yung pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, nasaksihan ng buong bansa na ang isinampang reklamo laban sa kanya ay wala umanong ebidensya. Binigyan din ito wala namang mga pagbabanta, invento ang sinasabing assassin at gawa-gawa ang mga ebidensya sa mga paratang. Pero ayon kay Kabataan Party's Representative Renico, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Team na panood ng buong bansa ang threat video ng Vice Presidente. Kasi naka-upload online kaya napapanood ng buong bansa, buong mundo. Diba? Kasi naka-live, streaming yon, naka-stream. So hindi na natin kailangan tanungin kung sino yung nag-upload. Kasi mismong kay Meta, meron ng record. At hindi pwedeng sabihin AI yon. At hindi din naman itinanggi ni Sara Duterte na hindi siya yon. Diba? Did we watch the same impeachment trial? Pakiramdam natin, hindi lang tayo ghosted, pero gaslit din. Dahil all of us, the whole nation, watched the video. We all watched the evidence. Nakita natin, binitawan ni VP Sara yung mga salita na yon. Samantala, sinilip naman ng isang senator judge ang promotion kay Attorney Jeremy Lotok. Ikalawang testigo ng prosekusyon, si Attorney Lotok ay head ng Cybercrime Investigation Division ng National Bureau of Investigation. Boom! NBI, Oh guys, okay na yon. Kita nyo ha. Head ng NBI, director, whatever, sa NBI. O yun, panoorin nyo guys ha. Itong upload ko ito mamayang hapon o ano man. Si Attorney Lontok na yan, mga babayan, nalintikan kay Senator Peter Cayetano. Nagkakabulol-bulol guys. Sinipon din. Ano yan tawag dito, attorney rin. Wala, kinain ng buhay. Wala, talo. At baga, 0-0 ang score. Kasi mga babayan, may tanong ng ganito, biglang umuo, biglang humindi. Sabi niya, huli ka balbon. Kaya yung sinasabi ni Luistro mga kababayan na 100% na yung kanilang ebidensya na talagang gigimbal kay BP Sara mga babayan, ay ayun. Lahat mo, biruin nyo mga babayan na, alam nyo guys nanigurado talaga sila na ang mga ebidensya nila kay BP Sara ay lumusot. Kinuha nila ang mga NBI. Kaso,
yung NBA nila na sinasabi ni Luistro, mga babayan, na 100% no, na ang ebidensya sablay, kinain ng buo ng buhay ni Senator Peter Cayetano itong mga NBI. Ang ganda niyan, abangan nyo yan guys. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Boy Sarsa, subscribe na kayo dyan. Yung mga hindi pa nakalike dyan, ipapakulam ko kayo mamayang gabi, alas 7, pagkatapos nyong kumain. So kita nyo guys ha, ito si Mima Alicia, so ganyan po yan bumanat. At pinagtatanggol pa rin niya yung talagang mali daw, grave threat, whatever. Napakadami pong attorney na nagsasabi na hindi yun grave threat o anuman. Kasi pag pinatay ako, patayin mo sila. Okay? Napakalinaw. Yung mga attorney nila kasi mga bobo nga ni. Nagkakabulbulol na nga, nagkakabuhol-buhol na nga yung dila nila. Kinakabahan, nanginginig. Yung isang kanilang yung isang naghumarap na nakaraan, tinanggal na kaagad. Kasi pagbabasa niya, sablay, parang grade 1. Mga NBI, mga kababayan Tinaw nyo dito sa kanilang plano. Kasi planado po ito Sa unang nilang plano mga babayan, NBI kaagad yung kanilang ipasok. Para sure ball. Panis kaagad. No? Maka-escrow kaagad sila. Kaso, pag nandun na pala nasa harap ng Senado at nakaharap na sa mga minority na mga magagaling, wala na. Nagkakandaihi, nagkakanda bula-bula ang mga bunganga. Di ba? Yun ang maganda doon mga babayan. Di ba? Yun. Di ba? Kaya dapat, huwag kayo siya naman maniniwala dyan sa mga live stream. Kasi yung mga live stream mga babayan, sila yung unang-una rin na nagbabalita ng bias para ipamuka at ma-brainwash ang mga kababayan natin sa mga balita nila. Okay? Tulad nung sinabi nga ni Senator Marcoleta dati, lagi kayo interview sa akin. Hindi nyo naman pinapalabas yung mga interview nyo. Ganon kabayas ang mga live stream media na mga bayaran, mga babayan. Kaya okay, nanonood dyan. Fake news mga yan. Diba? Sabi nila, maaliwalas ang Pilipinas. Kahit saka pumunta, walang krimen. Kabaligtaran. Kaya huwag na kayo nanonood sa mga sinasabi ni Auntie Claire, yung mga ano-ano niya, mga sinasabi niya dyan. Wala. Kita nyo, di ba? Nagpunta sila sa bansa na walang rally. Di ba? Ano na sila tawag dito, yung kabado na sila, saka napapaya na sila sa buong mundo Buong mundo nakapanood sa kanya. Ginawa sa kanya ng mga Pilipinong OFWs, pamamahiya sa kanya, sinabihan pa siya ng pangit. At nung sinabihan siya ng pangit, sinabi pa ni Auntie Claire na sisinungaling siya dahil hindi daw siya pangit. Yun pa talaga yung kanyang pinagtanggol, yung kanyang itsura. Di ba mga babayan? So hanggang dito na lang itong ating live mga babayan. So kahit pa paano, mag-condolence po tayo sa kababayan natin na nawala. Kahit ganyan po si Mima Alicia, tao pa rin po yan. At ay wala pong may gusto. Kahit kami mga DDS, hindi namin gusto na nangyari sa kanya. Ang sa aking opinion, baka itong si Mima Alicia mga babayan, meron tong kagalit or nasamahang masamang tao, whatever like that, no? Oo. At ay nagkasala siya doon. Mare, kasi imbestigahan pa yan mga babayan. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa pamilya na Mima Alicia at mga tanso vlogger, hindi Iglesia ni Cristo ang dapat nyo pagbintangan. Yung army, hindi na kailangan nyo pagbintangan yan. Mga ordinaryong tao lang yan na nakakasalamuhan ni Mima Alicia. Na nagkaroon siya ng kasalanan. Kasi yung army, sasabihin itong sa may post kanina, yung natin vlog, asan yung person ng army? Hindi na pag-aaksayahan ng army yan si Mima Alicia, guys. Di ba? Hindi pag-aaksayahan ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi pag-aaksayahan ng panahon niya ni BP Sara. Okay? So dapat maimbestigahan yan. So ayan, kayong mga tanso vlogger, mag-ingat din kayo sa inyong pagpuputak kasi baka may nasagasaan din kayo or baka meron kayo sinasalihan ng mga illegal. Nagtatanong lang, baka meron kayong mga illegal dyan na mga sinasalihan. Kaya kung bakit kayo ay nagugurgor at sa kabila ng lahat ng nangyayari sa inyo, isisisi nyo pa rin na naman sa Duterte at isisisi nyo pa rin sa mga DDS. Okay? Huwag naman ganon. So, condolence sa buong pamilya ni Mima Alicia. So, kung nasaan ka man ngayon, nandoon ka na. Okay?
na ano man ang nagawa mo sa mundong ibabaw, kay Lord ka na magbabayad. Okay? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.